Malugod na sumasalubong ang araw sa Tucson, Arizona, isang lungsod na tila perpekto. Mainit na panahon, bughaw na kalangitan, at magagandang tanawin mula sa mga golf course. Isa sa mga ito ang La Paloma Country Club na matatagpuan sa paanan ng kabundukan. Sa araw na iyon, isang Biyernes, punong-puno ang golf course, lalo na't isa itong tinaguriang Gambler's Day. Bandang 5:00 ng hapon, isang malakas na pagsabog ang gumising sa lahat ng naroon. Tumakbo ang mga tao sa labas, ngunit huli na ang lahat. Sa parking lot, isang sasakyan ang nabiyak na parang lata ng sardinas. Nasa loob pa ang isang lalaki, wala ng pulso, maputla, at tila nawala na ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Isang doktor ang dumating sa lugar at kinumpirma ang hindi maiiwasang katotohanan. Patay na ang biktima. Isa sa mga kaibigan ng biktima, na naroon din sa club, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nakaupo ito sa sahig ng locker room, umiiyak ng malakas, hindi makapaniwala sa sinapit ng taong minsang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Eksaktong 5:38 ng hapon nang tumigil ang relo sa pulso ng biktima, isang gintong Movado watch, dahil sa tindi ng pagsabog. Doon nagtapos ang kwento ni Gary Triano, isang lalaking kilala sa kanyang tapang at pagiging mapangahas, sa negosyo man o sa golf course. Sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay isang taong may karismang hindi matatawaran. Matangkad, maitim ang buhok, palaging may tan sa balat, at may ngiting tila laging handang makipagsapalaran. Isa siyang personalidad na agad napapansin sa kahit anong silid na kanyang pasukin. Sa ilalim ng kanyang kumpiyansa ay isang negosyanteng nagsimula bilang car salesman, ngunit umangat sa larangan ng real estate at pag-unlad ng lupa, at kalaunan ay pumasok din sa operasyon ng gaming sa isang Native American reservation. Isa sa kanyang mga matagumpay na proyekto ay ang Indian Gaming Operation, isang negosyo ng mga slot machine na naghatid sa kanya ng milyon-milyong kita. Tinatayang umaabot sa $1,000,000 kada buwan ang kanyang personal na bahagi. Sa ganoong uri ng yaman, hindi siya nagtipid sa sarili. Limousine, pribadong jet, yate, at mamahaling alak, pati na ang paglalayag sa Adriatic Sea, habang umiinom ng alak na nagkakahalaga ng $25,000 kada linggo kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ngunit sa likod ng marangyang pamumuhay, nariyan din ang isang panig ng kanyang katauhan na mas personal at mas malapit sa puso ng mga taong nagmahal sa kanya. Para sa kanyang pamangkin, isa siyang mentor at haligi ng suporta sa mga panahong mahirap ang kanyang pinagdaanan sa kabataan. Siya ang taong nagbigay ng paniniwala at kumpiyansa sa kanya, na naging susi upang makita niya ang kanyang sariling halaga. Hindi matatawaran ang kanyang pagmamahal bilang isang ama. May 2 siyang anak mula sa kanyang dating asawa at kapwa naging prominente sa mataas na antas ng lipunan sa Tucson. Sa kanilang kasal, isang pahiwatig ng marangyang pamumuhay ang kanilang panatang for richer or for richer. Isang biro man, ngunit malinaw na salamin ng mundo nilang puno ng yaman at karangyaan. Mula sa alahas na nagkakahalaga ng humigit kumulang $250,000 sa magkaparehong Jaguar na sasakyan hanggang sa kanilang tahanan sa paanan ng kabundukan, lahat ng ito'y patunay ng uri ng buhay na kanilang kinabibilangan. Nagkaroon sila ng sariling mga anak habang nanatiling konektado sa mga kilalang personalidad gaya nina Donald Trump at Marla Maples. Ang kanilang malawak na koneksyon at mataas na antas ng pamumuhay ay bahagi ng imaheng maingat na pinangangalagaan. Ngunit sa araw na iyon, ilang araw bago sana niya ipagdiwang ang kanyang 53 kaarawan, hindi niya inakalang ang inaakalang simpleng araw sa golf course ay mauuwi sa isang trahedya. Pagkatapos ng kanyang huling tira sa ika-18 green, isang sorpresang hindi inaasahan ang naghintay sa kanya. Isa na sanang masayang pagtatapos ng linggo ang naging madilim na kabanata sa kasaysayan ng Tucson. At sa tanong na paulit-ulit pa ring bumabalik sa isipan ng lahat, sino ang pumatay sa kanya at bakit sa isang paraang napakadramatiko at nakagugulat. Habang papalapit ang hapon, isang imbitasyon para sa isang sorpresa ay nakaabot na sa mga kaibigan ng biktima.
Isang selebrasyong inihanda para sa kanyang kaarawan. Ilang oras na lang sana ay sisimulan na ito. Bandang 4:30, kasama siya ng ilan sa kanyang matagal ng kaibigan sa bar ng country club. Isa sa mga miyembro pa nga ang bumati sa kanya. Hindi batid ng karamihan na araw pala iyon ng kanyang kaarawan. Maya-maya, naglakad na siya patungo sa kanyang Lincoln Town Car. Habang sumasakay sa driver's seat, napansin niya ang isang asul na canvas bag sa passenger seat. Tila maagang regalo mula sa kaibigan. Yumuko siya upang buksan ang zipper ng bag. At doon, biglang nagdilim ang langit. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Tumilapon ang windshield ng kotse, umabot sa humigit kumulang 200 feet at tuluyang bumagsak sa swimming pool ng club. Ang buong unahan ng sasakyan ay nagkalasog-lasog. Nalagas ang bubong, nabuksan ang mga pinto, at naiwan ang katawan ng biktima sa kanyang upuan, hindi na gumagalaw. Isang investigador na bago pa lamang sa Division ng Homicide ang tumanggap ng tawag. Isa itong ikalawang kaso niya bilang detective. Pagdating sa pinangyarihan, tumambad sa kanya ang isang eksenang parang hinango sa pelikula. Ang sasakyang halos hindi na makilala, at ang isang bangkay na tila walang tulad ang sinapit. Isa sa mga malapit na kamag-anak ng biktima, nang mabalitaan ang nangyari, ay agad na nagtungo sa country club. Habang tumatakbo papalapit sa sasakyan, nabalot siya ng matinding takot at hindi makapaniwala. Sa kanyang isipan, tila panaginip lang ang lahat. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang itsura ng sasakyang nawalan na ng bubong, isang larawang hindi niya malilimutan. Kaagad nagsimula ang mga tanong. Sino ang may kagagawan? At bakit sa ganitong klaseng pagpatay? Isang eksenang napakadramatiko sa isang pampublikong lugar sa gitna ng maraming saksi? Para sa mga investigador, may halatang mensahe ang ganitong uri ng krimen. Huwag kaming babanggain. Sa pelikulang Casino, ginamit ang parehong estilo ng pagpatay. Isang sasakyan ang pinasabog gamit ang bomba, isang eksenang malapit sa kung ano ang tunay na nangyari. Sa kasaysayan ng Arizona, mayroon ng mga kaso ng pamamaslang gamit ang ganitong paraan. Isang mamamahayag noong dekada 70 ang namatay matapos pasabugin ang kanyang sasakyan habang iniimbestigahan ang mafia. Bago siya bawian ng buhay, binanggit pa umano niya ang salitang mafia. Pero sa kasong ito, ang ginamit ay isang pipe bomb na inilagay sa passenger seat at pinasabog gamit ang remote control. Muli, para sa mga awtoridad, ang unang hinala ay mafia, isang babala, isang pananakot. Ngunit lumitaw ang mas masalimuot na katotohanan. Sa mga huling buwan ng kanyang buhay, hindi na siya ang dating milyonaryong kilala ng lipunan. Sa likod ng kanyang karismatikong imahe, lubog na siya sa utang. Umabot na sa $4.5 million ang kanyang pagkakautang sa 4 na kasino sa Las Vegas. Mga establishmentong may sinasabing koneksyon sa organisadong krimen. Bukod pa rito, maraming property na dating hawak niya ang nanatiling walang kita. Ang kanyang kapalaran, na dati umaakyat, ay unti-unting bumagsak at posibleng iyon ang naging simula ng kanyang pagkakatarget. Bago tuluyang bumagsak ang kanyang mundo, sinubukan pa rin ng biktima ang iba't ibang paraan upang manatiling namamayagpag. Namuhunan siya sa isang istasyon ng radyo at maging sa paggawa ng pelikula. Isa na rito ang The Mafu Cage, isang pelikulang hindi naging matagumpay at tila naging simbolo na rin ng pabagsak niyang kapalaran. Sa katunayan, kahit ang mga taong malapit sa kanya ay inaamin na ang pelikula ay isang pagkakamali, isang biro na hindi na naulit. Ngunit hindi ang mga pelikula o real estate ang tunay na nagpapayaman sa kanya noon. Ang kanyang yaman ay nanggaling sa mga operasyon ng sugal sa mga Native American reservations. Doon siya kumita ng milyon-milyon hanggang sa mawala ang lahat. Nang bawiin ng Bureau of Indian Affairs ang kanyang kontrata, bigla siyang nawalan ng milyong kita kada buwan. Ang kanyang pamumuhay ay nanatiling marangya, ngunit ang pera ay tuluyan ng naubos. Kasabay nito, nagsimula na ring bumagsak ang merkado ng real estate. Lahat ng problema ay nagsabay-sabay. Parang isang bahay na gawa sa baraha na gumuho sa isang ihip. Dahil dito, sinimulan ng mga investigador ang masusing pagsusuri sa kanyang pananalapi.
Lumitaw na may malalaking utang siya sa iba't ibang individual at grupo. Mga investors mula sa China, Mexico, at maging ang may koneksyon umano sa mafia. Isa siyang sugarol, hindi lang sa kasino kundi pati sa negosyo. Marami siyang pinangakuan ng kolateral sa mga ari-ari ang hindi naman niya pag-aari. May mga investor na inaasahan ng pera na hindi naman talaga available. Isa sa mga kaibigan niya sa business community ang umaming mahirap siyang kausapin tungkol sa bayarin. Palaging malaki ang tip, ngunit palaging huli sa pagbabayad. Sa isang pagkakataon, nakatanggap ang kanyang asawa ng isang nakakatakot na tawag. Isang bantang kung hindi sila makakabayad, maaaring ikapahamak nila iyon. Mula noon, naging lubos na maingat at mapagmatsyag ang biktima, natutulog na may baril sa tabi. Pagsapit ng dekada 90, umaabot na sa $27 million ang kanyang kabuuang utang. Nawalan na siya ng mapagkukunan ng pera, nawalan na ng estratehiya, at kalaunan ay nagdeklara ng pagkabangkarote. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang kabuhayan, bumagsak din ang kanyang buhay may asawa. Ang dating marangyang ugnayan ay nauwi sa alitan at tuluyang paghihiwalay. Iniwan siya ng kanyang asawa at lumipat sa Aspen, dala ang kanilang mga anak. Naiwan siyang nag-iisa, pilit binubuo ang mga nawasak. Sa mga huling linggo ng kanyang buhay, halos wala na siyang matirhan. Mula sa mga mansyon at hotel na kanyang kinagisnan, umabot siya sa puntong natutulog na lamang sa sofa ng kaibigan. Sa araw bago ang trahedya, nakipagkita siya sa isang dating kaklase, nagmamakaawa na makautang ng $50,000, ngunit ang perang iyon ay hindi kailanman dumating at gayon din ang kinabukasan na inaasahan niyang haharapin. Sa katunayan, kahit ang sasakyang gamit niya noong araw na iyon ay hindi niya pag-aari. Hiram lamang ito mula sa isang kaibigan, isang pagtatangka ipakita na kontrolado pa rin niya ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya mailibing, nagsimula ng lumutang ang mga tanong. Sino ang tunay na may motibo? At ang tanong na mas mahirap sagutin, ilang buhay pa ba ang maaaring nadamay sa pagbagsak ng isang taong minsang pinaniwala ang hindi kailanman matitinag? Sa kasagsagan ng investigasyon, nagtala si Detective James Gamber ng mahabang listahan ng mga taong maaaring may motibo sa pagpatay. Makalipas ang halos 3 dekada, nananatili pa rin sa impound lot ng Pima County Sheriff's Office ang huling sasakyang sinakyan ng biktima, isang 1989 Lincoln Town Car. Doon muling sinuri ni Detective Gamber ang sasakyan upang ipakita kung gaano katindi ang pinsalang dulot ng pipe bomb. Ang bubong, na dati dapat ay pantay sa linya ng katawan ng kotse, ay nawarak at tila itinulak pa itaas ng malakas na pagsabog. Ang sahig ng sasakyan ay halos natanggal mula sa ilalim. Para itong tinamaan ng isang napakalakas na bala. At sa teknikal na pananaw, iyon nga ang naging epekto. Ang shrapnel ay matalas na pumutol sa bakal ng kotse. Isang bagay na kilalang kilala sa biktima. Hindi siya naglalak ng kotse. Isang kahina-hinalang detalye na ginamit upang ilarawan kung paano maaaring naipasok ang bomba. Ayon sa reconstruction ng investigador, ang salarin ay lumapit. Dala ang isang gym bag, tila ba natural lang sa country club, binuksan ang pinto, inilagay ang bag, isinara ang pinto at lumakad palayo. Mula noon, naging pangunahing layunin ni Gamber na matukoy ang taong iyon. Sa dami ng taong galit, dismayado, at naloko sa negosyo, napakahaba ng listahang kailangang isa-isahin. Ngunit kakaunti lamang sa mga iyon ang may tahasang galit na hindi natapos sa simpleng pagtatalo. Isa sa mga sinilip ay ang isang dating kasintahan na iniwan habang nagdadalang tao. Kilala siya sa pagiging emosyonal at pagiging mapusok. Ayon sa mga ulat, sa sobrang galit, minsan ay binato pa niya ng baso ang biktima. Agad itong naging isa sa mga susuriin ng investigasyon. Ngunit matapos ang personal na pakikipag-usap kay Robin, ang dating kasintahan, nakita ng mga investigador na bagamat may galit, ito ay tila matagal nang humupa. Ang kanyang emosyon ay tila hindi sapat upang magplano ng isang masalimuot at marahas na pagpatay, lalo na pagkaraan ng ilang buwan mula sa kanilang alitan, kaya't siya ay tuluyang inalis sa listahan ng mga pangunahing suspek.
Sa kabila ng mahabang listahan ng mga posibleng suspek, unti-unting nabura ang mga pangalan sa listahan ng mga investigador. Ngunit may isang taong naiwan. Hindi lang dahil sa pagkakautang ng biktima sa kanya, kundi dahil sa personal na kahihiyang dinanas niya. Ang taong ito ay si Neil McNish, isang kilalang trust fund baby mula sa Tucson, na minana ang kanyang $1 billion na yaman. May sarili siyang Learjet, palaging nasa biyahe, at may kasamang personal na doktor, si Dr. Lawrence De Antonio, na ang pangunahing tungkulin ay panatilihing buhay si Neil sa kabila ng kanyang matinding bisyo sa droga at alak. Ayon sa investigasyon, nagkakilala sina Neil at Gary Triano marahil sa mga eksklusibong social club. Naging bahagi sila ng iisang mundo, isang mundong punong-puno ng pera, impluwensya at kasinungalingan. Isang araw, humingi si Gary kay Neil ng $80,000 bilang puhunan. Bilang kapalit, inalok ni Gary ang isang singsing, na ayon sa kanya ay dating pag-aari ng kanyang dating asawa at nagkakahalaga ng $250,000. Tinanggap ito ni Neil, umaasang tunay ang halaga. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, nang ipasuri ni Neil ang singsing sa isang jeweler, lumabas ang hindi inaasahang katotohanan. Ito ay isang peke, isang cubic zirconia na ang halaga ay hindi lalampas sa $7,000. Nagwala si Neil sa loob ng tindahan ng alahas. Ang kahihiyan at galit na naramdaman niya ay malalim at ayon sa mga taong malapit sa kanya, simula noon ay hindi na siya tumigil sa pagsasabi ng kanyang intensyon. Papatayin ko si Gary Triano. Isang araw, nakita ng kanyang doktor ang planner ni Neil. Sa isang pahina, may pamagat itong "to kill" at nasa pinakaunang linya ang pangalan ni Gary. Ayon sa mga testigo, may connection si Neil sa mga taong may kakayahang gumawa ng bomba, mga taong maaaring naging kasangkot kung totoo man ang banta. Ngunit sa kabila ng mga akusasyon, walang sapat na ebidensyang nagtuturo kay Neil. Maingay siya ayon sa mga investigador, pero kulang sa konkretong aksyon. Hindi rin makatuwiran sa ekonomiya. Ang pagpatay kay Gary ay hindi magbabalik ng kanyang pera. Hindi rin siya tuluyang nalugi. Malayo pa siya sa pagiging desperado. Dahil dito, nanatiling mahina ang kaso laban kay Neil. Ngunit sa gitna ng kawalan ng malinaw na lead, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa tanggapan ng Pima County. Mula ito sa isang detective sa California na nakatuklas ng isang abandonadong minivan na puno ng gamit. At sa loob nito, may mga dokumentong nakapangalan kay Gary Triano. Ang sasakyang iyon ay natagpuan 500 miles ang layo mula sa Tucson. At habang isinasagawa ang investigasyon, may isang kasabay na kaso sa kabundukan ng Colorado ang nagbukas ng bagong landas sa pag-usad ng katotohanan. Isang kaso ng pandaraya sa Aspen na iniimbestigahan ni Detective James Crowley. Ang sentro ng kasong iyon, isang lalaking nagngangalang Ron Young. Si Ron ay kilala bilang isang mahusay na manlilinlang, magaling magsalita, mahusay manghikayat. Isinusulong ang kanyang sarili bilang isang business manager na kayang gawing matagumpay ang negosyo ng sinumang pumasok sa kanyang sistema. Kahit noong mid-1990s, bihasa na si Ron sa paggamit ng teknolohiya at pagtatayo ng online presence, isang bihirang kakayahan sa panahon na iyon. Napunta siya sa radar ni Detective Crowley matapos ireklamo ng 2 negosyante sa Aspen. Kapwa nila inireport na ninakawan sila ni Ron ng mahigit $100,000. Pareho silang nagpasya na magsampa ng kaso. Ang modus ni Ron, sa oras na maging bahagi siya ng negosyo ng isang tao, agad niyang kinukuha ang access sa mga libro at bank accounts. Mula roon, unti-unti niyang nililipat ang pera sa sarili niyang mga account. Nagpapakabit ng credit cards sa pangalan niya gamit ang account ng kanyang biktima. At sa paglalahad ng kasong ito, unti-unting iikot ang investigasyon pabalik sa Tucson at sa misteryong bumabalot sa karumal-dumal na krimen sa La Paloma Country Club. Sa isang tahimik na kalsada sa Aspen na tinatawag na Snow Bunny Lane, nagtungo si Detective James Crowley, dala ang mga search at arrest warrants upang harapin si Ron Young. Ayon sa tala, doon nanirahan si Ron,
isang lalaking may taas na 6.6 at timbang na humigit kumulang 300 pounds. Ngunit pagdating ng mga pulis sa kanyang tirahan, isang detalye ang agad nilang natuklasan. Wala na siya. Makalipas ang 6 na buwan, isang tawag mula sa mga pulis sa Yorba Linda, California ang tumawag ng pansin ni Crowley. Isang abandonadong Dodge Caravan ang natagpuan sa labas ng bahay ng mga magulang ni Ron. Galing ito sa Aspen, isang renta na nakapangalan kay Ron Young. Hindi nakalock ang van at nang buksan ito ng mga awtoridad, tumambad sa kanila ang ilang kakaiba at nakakakilabot na ebidensya. Kasama sa loob ng sasakyan ang mga dokumento ng diborsyo ni Gary Triano at Pamela Phillips, mga mapa ng Tucson. Isang listahan ng mga pangalan ng mga kaibigan at kakilala ni Gary. At isang sawed-off shotgun, isang nakakagulat na kagamitan mula sa isang taong iniuugnay lamang noon sa mga kaso ng pandaraya. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang pangalan ni Gary Triano sa investigasyon ni Crowley at agad itong nagtugma sa isang pangyayaring matagal na niyang sinusundan. Ang reklamo ni Pamela Phillips laban kay Ron Young. Noong unang bahagi ng taon, personal na nagtungo si Pamela sa Aspen Police Department upang isumbong si Ron sa pagnanakaw mula sa kanyang bank accounts. Ngayon, sa loob ng abandonadong van, isang malinaw na koneksyon ang unti-unting nabubuo. Bakit may dokumento si Ron Young na may kinalaman kay Gary Triano? At bakit may mapa ng Tucson sa kanyang sasakyan? Nang dumating ang petsang November 1, 1996, isang araw matapos ang pagpatay kay Gary, binabasa ni Detective Crowley ang dyaryo habang nasa kanyang opisina. At doon niya nakita ang headline, Real Estate Developer Killed in Pipe Bomb Attack. Isang kakaibang sensasyon ang bumalot sa kanya, na para bang nagkaroon siya ng metallic taste sa bibig. Alam niyang may mas malalim pang koneksyon sa kasong sinusundan niya. Agad siyang tumawag sa Pima County Sheriff's Department. Ibinahagi ni Crowley ang mga ebidensyang natagpuan mula sa van, lalo na ang mga dokumentong may pangalan ni Gary Triano. Sa wakas, nagkaroon na ng koneksyon ang mga investigador sa Tucson sa isang taong tila may alam sa pagpaslang. Kasama sa mga ebidensyang isinumite ni Crowley ay isang notebook na nakuha din mula sa loob ng van. Sa loob nito, may listahan ng mga pangalan. At isa sa mga ito ang nagpanginig sa isang miyembro ng pamilya, si Melissa Triano, pamangkin ni Gary. Dinala ng mga awtoridad ang notebook kay Melissa at laking gulat niya nang makita roon ang kanyang pangalan, pati na ang license plate ng kanyang sasakyan, Missy, isang itim na Corvette. Isa lang ang ibig sabihin nito, minamanmanan siya. Nagdulot ito ng matinding takot. Ngunit sa kabila ng mga natuklasan, si Ron Young ay tila nawala na parang bula. Wala ni isang bakas kung nasaan siya o kung anong alam niya. At dahil dito, halos isang dekada ring tumigil ang pag-usad ng kaso. Hanggang sa muling umusad ang investigasyon sa tulong ng isang dalubhasa, isang veteranong may dekadang karanasan sa forensic analysis ng mga explosives. Sa masusing reconstruction ng bomba, unti-unting ilalantad ng siyensya ang pagkakakilanlan ng tunay na pumatay kay Gary Triano. Sa pagsisikap na mabuhay muli ang investigasyon, inimbitahan ng Sheriff's Department si Anthony May, isa sa mga pinakamahusay na eksperto ng ATF sa larangan ng pambobomba, upang subukang matukoy kung sino ang gumawa ng bomba. Sa tulong ng Energetic Materials Research and Testing Center sa Socorro, New Mexico, muling isinagawa ang eksaktong setup ng pagsabog, mula sa kotse na kapareho ng ginamit hanggang sa pipe bomb na halos kahawig ng orihinal. Mula sa ligtas na distansya, sinaksihan ng mga investigador at eksperto ang matinding pagsabog. Lumipad ang mga bahagi ng sasakyan, nagliyab ang loob, at nagkalat ang mga piraso sa disyertong paligid. Para kay Anthony May, bawat tipak ng bakal at bawat direksyon ng paglipad nito ay may kwento. Isang pahiwatig kung paano inilagay ang bomba at kung sino ang posibleng gumawa nito. Parang isang napakahirap na puzzle, isa-isa pinagdugtong ni Anthony May ang bawat fragment.
hanggang sa mabuo ang larawan ng kung ano talaga ang itsura ng bomba. Sa loob ng halos isang buwan, nakabuo siya ng replika na halos kapareho ng orihinal. At mula rito, unti-unting lumitaw ang mahahalagang detalye. Ayon sa isang testigo, nakita si Gary na pumasok sa kanyang sasakyan at sumilip sa bag na nakapatong sa passenger seat. Ang sandaling iyon mismo ang ginamit ng may-ari ng remote control para pasabugin ang bomba. Sa pagsusuri ni May, malinaw na hindi ito gawa ng isang bihasa o professional. Ang magaspang na pagkakasolder at ang lumang 6-volt battery ay pahiwatig na isang baguhan. At marahil, isang mas may edad na tao ang gumawa nito. Dahil dito, natanggal sa listahan ang posibilidad ng isang mafia-style na pagpatay at napunta ang atensyon sa isang lalaki na may reputasyon sa pagiging magulo, si Ron Young. At habang patuloy na binubuo ng mga investigador ang kaso, natuklasan nila ang isang nakakaintrigang koneksyon sa pagitan ni Young at ng dating asawa ni Gary, si Pam Phillips. Lumitaw ang tanong, sila ba ay higit pa sa pagiging magkasosyo sa negosyo? At may kaugnayan ba si Pam sa pagpatay? O isa rin siyang biktima ng mapanganib na laro ni Ron Young? Pamela Phillips, isang socialite, kaakit-akit at tinaguriang trophy wife, ay dating asawa ni Gary Triano, isang gwapo at puno ng kumpiyansang land developer. Magkasama silang namuhay bilang isang power couple, puno ng marangyang bisyo at kayang-kayang bilhin ang lahat ng luho. Ngunit nang bumagsak ang real estate market, nalugi si Gary at nagsimulang mabasag ang kanilang magarang mundo. Matapos ang masakit na diborsyo, lumipat si Pam kasama ang kanilang 2 anak sa Aspen. Samantala, si Gary ay naiwan sa tukson, lungkot at pagkatalo ang bumabalot sa kanya. Bagaman nananatili ang kanyang pag-asa na makakabangon muli. Sa simula, walang malinaw na ugnayan kay Pam na nasa Colorado nang mangyari ang pambobomba. Hanggang sa natagpuan ng mga investigador sa California ang isang minivan na pag-aari ni Ron Young, puno ng mga dokumento na may pangalan ni Gary at Pam. Biglang nagkaroon ng tulay. Si Young ang nagdurugtong sa pagitan ng dating mag-asawa. Ayon sa mga kaibigan, nagsimula ang koneksyon ni Pam at Ron sa Aspen Snow Bunny Lane, kung saan magkalapit ang kanilang tirahan. Hindi ito ang uri ng neighborhood na nakasanayan ni Pam mula sa marangyang mansyon niya sa Arizona, ngunit dito niya hiningi ang tulong ni Young para sa isang negosyo, isang astrology website na tinawag na starbabies.com. Ang starbabies.com, isang online business na magbibigay ng horoscope at zodiac readings based sa eksaktong oras ng kapanganakan ng isang sanggol, ang naging simula ng ugnayan ni Pamela Phillips at Ron Young sa Aspen. Si Ron, na nooy bagong salta at ski instructor, ay tumulong mag-set up ng proyekto. Ayon kay Kevin McDonald, isang live-in nanny para sa 2 anak ni Pam, madalas magpunta si Ron sa bahay, nakikikain ng hapunan, at malinaw na higit pa sa pagiging magkapit-bahay lamang ang kanilang relasyon. Madalas na iniiwas ni Pam na makita ng mga bata ang pagiging masyadong malapit nila ni Ron. Bagaman mabuting ina sa kanyang mga anak, ayon sa mga kaibigan, malinaw na may mas malaki pang plano si Pam. Madalas siyang makita sa mga pribadong bar at club sa Aspen, naghahanap ng potensyal na asawa. Dapat ay may yamang nagkakahalaga ng $20 million pataas. Ngunit sa likod ng mga social events, nadoon ang takot. Paubos na ang kanyang pera. Mula sa marangyang pamumuhay sa yate at private jet, ngayon ay kinakailangan na niyang magbayad ng sarili niyang pamasahe para maibalik ang mga bata mula tukson. Ayon kay Kevin, isang gabi matapos patulugin ang mga bata, inamin ni Pam na may $60,000 na lang siya sa bangko at desperado na. Naniniwala siyang may tinatagong yaman si Gary Triano, kaya umano ay humingi siya ng tulong kay Ron Young para hanapin ito. Ngunit kalaunan, gaya ng nakagawian ni Ron, nagkaroon siya ng access sa mga account ni Pam at sinasabing kumuha siya ng pera para sa sarili. Dahil dito, inireklamo ni Pam si Ron sa pulisya. Hindi nagtagal ay naglaho si Ron Young, nakatakas sa arrest warrant sa Aspen. Nang kapanayamin ng mga investigador si Pam, ibinaba niya ang level ni Ron sa kanyang buhay, inilalarawan siya na parang simpleng tagapayo lang. Ngunit halos 1 taon pagkatapos na mawala si Ron,
Lumipat si Pam mula sa Snow Bunny Lane patungo sa isang bahay na nagkakahalaga ng $1,000,000. Isang malaking pagbabago na lalo pang pumukaw sa atensyon ng mga awtoridad. At may dahilan. May nakalaan na $2,000,000 mula sa life insurance policy ni Gary Triano, nakapangalan para sa kapakanan ng kanilang 2 anak. Para sa mga investigador, ito ang posibleng motibo ni Pam para pumatay. Ang mga anak ni na Gary Triano at Pamela Phillips ang nakasaad na benepisyaryo ng life insurance policy ni Gary, ngunit may kondisyon. Kung sila ay wala pang 18 years old, si Pam ang tatanggap ng pera at gagamitin ito para sa kanilang kapakanan. Gayunpaman, kahit may tulong mula sa kaibigan, nahirapan si Pam na bayaran ang premium ng policy. Kaya nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Gary, halos 30 days na siyang atrasado sa bayad para sa buwan ng November. Ayon sa mga nakasaksi, hindi siya naging hysterical dahil sa pagkamatay ni Gary, kundi dahil hindi nabayaran ang premium. Agad silang nagpadala ng bayad sa pamamagitan ng FedEx, ngunit huli na itong dumating. Sa kabila nito, kinilala pa rin ng insurance company ang coverage at makalipas ang 15 days ay nagsumite si Pam ng claim. Pagsapit ng January 1997, natanggap niya ang mahigit $2,000,000 mula sa insurance payout. Hindi na sayang ang oras ni Pam. Binili niya agad ang kanyang pinapangarap na mansion sa Meadowood. May sariling ski lift, nakadikit sa bundok, may malalaking kahoy na pinto at marmol na sahig. Habang unti-unti siyang bumabalik sa mataas na lipunan ng Aspen, nananatiling misteryo ang pagpaslang kay Gary, isang mabigat na pasanin para sa pamilya Triano, na patuloy na binabagabag ng mga pangungutya at chismis. Pagsapit ng 2005, malamig na ang kaso. Ang natitirang palaisipan, nasaan si Ron Young? May warrant mula sa Aspen PD para sa kanyang pag-aresto, ngunit tila naglaho siya na parang usok. Upang maengganyo siyang lumabas, ginamit ni Detective Gamber ang koneksyon ng kanyang undercover network para ma-feature ang kaso sa programang America's Most Wanted. Noong November 19, ipinalabas ang segment at dito, isang chiropractor sa Fort Lauderdale, Florida ang nakapansin. Ayon sa chiropractor, isa sa kanyang pasyente ay walang iba kundi si Ron Young, na may appointment kinabukasan. Agad na kumilos ang mga awtoridad. At noong araw ng appointment, pagkalabas ni Ron mula sa klinika, inaresto siya ng Broward County Fugitive Unit. Lahat ay naitala sa kamera ng America's Most Wanted. Nadakip si Ron dahil sa kasong fraud at illegal na pagdadala ng armas. Isang Colt .380 semi-automatic pistol. Dumating mula Arizona ang mga investigador upang tanungin siya tungkol kay Pamela Phillips at sa pagpatay kay Gary Triano. Ngunit may natuklasan silang mas malaking bagay. Sa apartment at storage unit ni Ron, may kahon na puno ng microcassettes, isang treasure trove ng ebidensya na magbubukas ng mas malawak na larawan ng kaso. Sa paghahalughog sa mga gamit ni Ron Young, natagpuan ng mga investigador ang spreadsheets, FedEx receipts, libu-libong nakaprint na email at mga liham na nagpapakitang nagpatuloy ang komunikasyon ni na Pam at Ron sa buong panahon na si Ron ay fugitive. Ito ay sa kabila ng naunang paratang ni Pam ng pandaraya laban sa kanya at ang pagkakaila niya sa kanilang relasyon sa harap ng mga pulis. Sa isa sa mga sulat ni Pam, malinaw ang mensahe. I think the apparent connection between us is best kept at a minimum. I love you and count on you, Pamela. Ngunit ang pinakamatinding ebidensya ay mula sa isang kahon ng microcassettes. Nang patugtugin ang isa, agad na narinig ang tinig ni na Ron Young at Pam Phillips, malinaw na pinag-uusapan ang pera at mga kasunduan. Agad itong isinara, sinelyuhan, at ipinadala sa lab para sa profesional na pag-transfer. Ilang buwan ang ginugol ng mga investigador upang pakinggan at ayusin ang dose-dosenang oras ng lihim na naitalang pag-uusap sa telepono. At ang nilalaman ay nakakagulat. Sa mga tawag, maririnig si Pam na humihingi ng balanse mula sa insurance money, habang malinaw namang tumatanggap si Ron ng mahigit $400,000 mula sa kanya. Mula sa mga recovered emails at resibo,
Nakumpirma na si Ron mismo ang nagbibigay ng detalyadong tagubilin kung paano mag-withdraw ng pera sa iba't ibang lokasyon, gumamit ng iba't ibang account, at magpadala ng cash nang hindi pa ulit-ulit sa parehong lugar, isang paraang dinisenyo upang hindi mahalata. Para sa mga investigador, malinaw na ang pattern ng mga lihim na transaksyon ay amoy sabwatan para sa pagpatay. Sa computer ni Ron, natagpuan pa ang amortization table na nagdodokumento ng buwanang bayad ni Pam, kasama ang interes na umabot sa humigit kumulang $440,000. Hawak ang mga bagong ebidensya. Noong September 2006, nagtulungan ang Pima County Sheriff's Department at Aspen Police Department upang salakayin ang mansion ni Pam sa Aspen, bahay na binili gamit ang bahagi ng insurance money. Nang kumatok ang mga pulis at magpakita ng search warrant, tinanggihan ni Pam at isinara ang pinto. Ngunit ipinaalala ng detective na may legal silang pahintulot para pumasok. Habang isinasagawa ang paghahalughog, ikinuwento ni Pam na parang mga daga ang mga investigador na kumalat sa kanyang marmol na sahig. Wala pang arrest warrant laban sa kanya noon, kaya malaya siyang umalis. Sumakay siya sa kanyang Mini Cooper at umalis mula sa lugar. Matapos umamin sa kasong may kinalaman sa armas, si Ron Young ay nasentensyahan ng 10 months sa kulungan sa Florida. Pagkatapos ng kanyang sentensya, ipinadala siya pabalik sa Aspen upang harapin ang kasong pandaraya. Ngunit nang mabalik sa Aspen, ibinasura ang mga kaso laban sa kanya. Dahil kulang pa ang ebidensya para kasuhan siya ng pagpatay, siya ay pinalaya, bagamat nanatiling nasa ilalim ng parol mula sa federal prison. Lumipat si Ron sa bahay ng kanyang mga magulang sa Yorba Linda, California. Halos 12 taon matapos ang krimen, nakuha na ng pulisya ang arrest warrants para sa inaasam nilang hustisya sa kaso ni Gary Triano. Noong October 17, 2008, isang sabayang operasyon ang inilunsad upang arestuhin sina Ron Young at Pam Phillips. Sa Yorba Linda, matagumpay na nahuli si Ron at agad na inilipat pabalik sa Tucson. Ngunit sa Aspen, nagulat ang mga awtoridad nang madiskubreng nakalabas na ng bansa si Pam. Formal na pinangalanan ng Pima County investigators sina Ron Young at Pamela Phillips bilang mga suspek. Dahil naniniwalang nasa labas na ng bansa si Pam, inilabas ang notice sa Interpol at nakipag-ugnayan sa US Marshal Service at FBI. Lingid sa kaalaman ng mga awtoridad, namumuhay si Pam sa Europa, partikular sa marangyang lungsod ng Lugano, Switzerland. Doon, muling binuo ni Pam ang kanyang magarang pamumuhay, nakikihalubilo sa mayayaman at muling naghahanap ng potensyal na mayamang mapapangasawa. Ngunit hindi siya nanatiling low profile at dito siya nadiskubre ng isang lokal na tipster na agad nakipag-ugnayan sa mga investigador. Bago tuluyang maaresto, humiling ang gobyernong Swiss ng katiyakan na hindi ipapataw ng US ang parusang kamatayan. Nang maisaayos ang kasunduan, nagtungo ang mga pulis upang dakpin si Pam, ngunit wala na siya roon. Sa huli, isang malawakang international operation ang nagresulta sa kanyang pag-aresto sa Austria. Habang nakakulong sa Vienna at naghihintay ng extradition pabalik sa Amerika, nagsimula naman sa Tucson ang paglilitis kay Ron Young. Noong March 2010, nagsimula ang paglilitis laban kay Ron matapos ang halos 1 taon at kalahating pre-trial litigation. Isa sa mga hamon ng prosekusyon ay ang pagiging circumstantial evidence case nito. Walang direktang ebidensyang nag-uugnay kay Ron sa paggawa ng bomba. Walang testigong nakakita sa kanya sa Tucson noon o malapit sa November 1, 1996 at wala ring na-recover na gamit na malinaw na nag-uugnay sa kanya kay Gary Triano sa mismong araw ng pagpatay. Ngunit may dala ang prosekusyon na si Anthony May, isang eksperto na ang trabaho ay tuklasin kung paano ginawa ang bomba at muling buuin ito para ipakita sa korte. Nakalikha siya ng buong reconstruction ng bomba. Mula sa bateryang binili sa Radio Shack, ang remote-controlled air switch na ginamit para pasabugin ito, hanggang sa duffel bag na galing sa Walmart. Isang kahanga-hangang presentasyon ito sa harap ng hurado. Kasama din sa ebidensya ang mga microcassette tapes na naglalaman ng mga pag-uusap ni Pam at Ron tungkol sa pagpatay kay Gary Triano. Sa isang bahagi, maririnig ang usapan tungkol sa pera at mga kasunduan.
Pinatunayan ng prosecution sa hurado ang isang email mula kay Ron para kay Pam, kung saan tinukoy niya si Gary bilang 800 pounds monster. Ang komunikasyon ni Ron at Pam ang naging sentro ng kaso, habang ipinagtanggol ng depensa na si Ron ay nang extort lang ng pera kay Pam. May lumabas ding testigo mula sa kulungan, si Andre Mims, na naging cellmate ni Ron noong siya ay nakakulong dahil sa kaso ng firearm noong 2005. Sa isang matapang na pahayag, sinabi ni Andre na inamin ni Ron sa kanya na siya ang nagpasabog sa sasakyan ni Gary Triano. Para sa prosecution, halos isang pag-amin ito, ngunit tinawag ng depensa itong peke at agad humiling ng mistrial. Tinanggihan ang mosyon. Pagkatapos ng 13 oras na deliberasyon, napagpasyahan ng hurado na si Ronald Kelly Young ay guilty ng first-degree murder at conspiracy to commit murder. Siya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Para sa pamilya ni Gary Triano, hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Patuloy ang paghahanap kay Pam Phillips at marami pang laban ang kailangang pagdaanan. Noong July 2010, isang eroplano ang dumating mula Vienna papuntang Arizona. Nasakay si Pam Phillips. Doon ay naghihintay si Melissa Triano at si Detective Jim Gamber. Sinabing hindi umano siya bababa ng eroplano kapag nandoon si Gamber sa airport. Ngunit dinala siya palabas ng jetway at pinatnubayan sa patrol car. Isang paalala na hindi susuko ang mga awtoridad sa pagdala sa kanya sa hustisya. Habang naghahanda si Pam para sa paglilitis, inilunsad ng kanyang public defender ang matindi at malawak na depensa. Nagtala sila ng halos 100 saksi, naghahain ng mga banta na maaaring makaapekto sa reputasyon ni Pam. Sa kabila nito, umusbong ang kuryosidad kung kaya ba niyang makamit ang not guilty verdict. Si Gary Triano, na iniwan ang kanyang unang asawa para kay Pam Phillips, ay kilalang power couple sa Tucson noon na namumuhay ng marangya. Ngayon, 17 taon matapos ang kanyang pagkamatay, si Pam Phillips ay nakaharap sa paglilitis para sa pagpatay sa kanya gamit ang isang car bomb. Noong February 2014, nagsimula ang paglilitis na puno ng atensyon at inaabangan ng marami. Ang Aspen socialite na si Pamela Phillips ay nakapwesto na sa sentro ng isang kasong puno ng seks, pera at pagpatay. Pinanindigan ni Pamela Phillips na inosente siya, ngunit naniniwala ang mga taga-prosekusyon na may sapat silang ebidensya upang patunayan ang kanyang pagkakasala sa pagpatay kay Gary Triano. Para sa pamilya Triano, ang kaso ang huling pag-asa para sa hustisya. Napakahirap para sa pamilya ang pagsaksi sa paglilitis, lalo na kapag ipinapakita ang mga larawan at ebidensya. Sinabi ni Melissa Triano na minsan ay umaalis siya sa korte dahil sa bigat ng mga eksena, ngunit nananatili siyang naroon dahil nais niyang malaman ang katotohanan. Ipinagtanggol ng mga taga-prosekusyon na ang pangunahing dahilan kung bakit pinlano ni Pamela ang pagpatay sa kanyang dating asawa ay dahil sa $2 milyong na life insurance policy. Karamihan sa ebidensya ay nanggaling kay Ron Young, mga resibo ng FedEx, mga tawag sa telepono, at mga email na natagpuan sa isang minivan na iniwan noong 1996. Inilalahad din nila kung paano masusing binabantayan ni Ron ang mga galaw ni Gary at pati na rin ang mga kamag-anak nito, kabilang si Melissa Triano na sumaksi sa paglilitis. Ipinakilala rin ng prosekusyon si Laura Chapman, isang dating kaibigan ni Pam, na nagkukwento tungkol sa isang pag-uusap nila bago mamatay si Gary. Ayon kay Laura, sinabi ni Pam na dapat na lang siyang kumuha ng hitman para patayin si Gary dahil madali lang daw ito gawin dahil palagi siyang naglalaro ng golf araw-araw. Itinanggi ng depensa ang alaala ni Laura at sinabi nilang hindi naman desperado si Pam para sa pera dahil hindi naman niya nabayaran ang huling premium ng insurance. Para sa prosecution, malaking bahagi ng kaso ang mga naitalang tawag ni Ron at Pam kung saan pinag-uusapan ang $400,000 na bahagi ni Ron mula sa life insurance. Sa paningin nila, dito lumabas ang totoong plano. Isang bahagi ng pag-uusap, naririnig si Ron na nagsasabing gusto niyang siguraduhin ang halagang $400,000 at pinasaringan niya ito ng banta na maaaring mauwi sa kulungan si Pam.
Ngunit iginiit ng mga abogado ng depensa na ang usapan ni Ron at Pam ay hindi tungkol sa pagpatay kay Gary, kundi sa pananakot ni Ron kay Pam para makakuha ng pera. Ayon sa depensa, natatakot si Pam at naninirahan sa takot dahil sa mga banta ni Ron na gusto lamang sirain ang reputasyon niya sa Aspen. Kung totoong hitman si Ron, bakit hindi niya tinatakot si Pam o ang kanyang pamilya ng personal? Hindi lang ipinagtatanggol ng depensa na walang direktang ebidensya na nag-uugnay kina Ron o Pam sa crime scene, kundi pinipilit din nilang may ibang salarin. Isa sa kanilang itinuturo ay si Neil McNess, isang mainitin ang ulo at tagapagmana ng bilyon, na inutangan ng $80,000 ni Gary Triano. Nang malaman niyang ang singsing na ipinangako bilang garantiya na ang halaga ay hindi lalampas sa $7,000, labis siyang nagalit at nagbanta na papatayin si Gary. Si Dr. De Antonio, na lumabas pagkatapos ng pagkamatay ni Gary, ay nagsabing si Neil McNess ang nasa likod ng pagpatay ni Gary Triano, na nakalista sa tinatawag nilang kill list ni Neil McNess. Sa ganitong paraan, sinasabing si Neil McNess ang posibleng tunay na salarin sa likod ng trahedya. Tinawag sa witness stand si Lawrence De Antonio at dito nakasalalay ang pangunahing argumento ng depensa. Sinabi niya na hindi niya maituturing na kaibigan si Neil McNess at narinig niyang paulit-ulit na sinabi ni Neil na papatayin niya si Gary Triano, mga 10,000 beses umano, isang obsesyon ng galit at poot. Ipinagtanggol ng depensa na si McNess ay may motibo at kakayahan din, na sinamahan pa ng isang kaibigan niyang woodworker na si Jerry Capalano na may workshop at kaalaman upang gumawa ng remote-controlled pipe bomb. Isa pang ebidensyang isinampa ay isang maliit na pulang aparato na ginagamit sa pagkonekta ng mga wires, na nakita sa workshop ni Capalano at kapareho rin ang nakita sa mga bahagi ng bomba. Sinabi ng depensa na si Neil McNess ang tunay na pumatay at si Capalano ang gumawa ng bomba, ngunit pareho na silang pumanaw kaya't hindi na ito malalaman pa. Patuloy naman ang mga awtoridad na igiit na walang ebidensyang nag-uugnay kina McNess o Capalano sa pagpatay. Noong 2014, naglabas ng pahayag ang pamilya McNess na pinaninindigan ang kanyang kawalang sala at umaasa na magwawagi ang hustisya. Sa kabila nito, malinaw ang paniniwala ng mga pulis na si Pamela Phillips ang nag-hire kay Ron Young upang patayin si Gary Triano. Hindi nagsalita si Pamela Phillips sa paglilitis, pero may mga sandali na ipinakita niya ang kanyang personalidad tulad ng pagtitig at pagngiti sa kamera, pati na ang pagbibigay ng mga salitang I love you. Matagal na siyang paborito ng media. Matapos ang 2 buwang testimonya, nakabinbin ang hatol ng hurado. Sa pagkurap ng ilaw sa korte, naglabasan ang emosyon ng pamilya Triano nang marinig ang hatol na guilty. Isang hustisyang matagal na nilang inaasam, 18 taon, mula noong krimen noong 1996. Nanindigan ang abogado ni Pamela na hindi siya responsable sa pagkamatay ng kanyang dating asawa at sinabi niyang ang pagkakakulong sa kanya ay mananatiling mabigat sa kanyang kalooban magpakailanman. Si Pamela Phillips ay hinatulan ng life imprisonment nang walang posibilidad ng parol. Pagkatapos marinig ang hatol, humarap siya sa puno ng korte at paulit-ulit na sinabing, "Ako ay inosente, ako ay inosente." Ayon sa mga saksi, hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, tumalikod siya sa mga nanonood, tila nakatutok sa kamera, at hindi maunawaan kung paano nangyari ang lahat ng ito, walang pagbanggit sa pagkawala ng buhay. Bagkus, puro epekto sa kanyang personal na buhay ang inilahad. Sa labas ng korte, ipinahayag ng mga kaanak ni Gary ang halo-halong pasasalamat at kalungkutan. Sabi nila, "Nagpapasalamat kami sa lahat ng sumuporta sa amin sa buong panahon na ito. Nalulungkot kami na ganito ang nangyari dahil bahagi ng pamilya namin ang babaeng ito." Samantala, si Ron Young, ang kasabwat ni Pam, ay ginugol din ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan at naubos na niya ang lahat ng kanyang appeal. Si Pam naman ay patuloy na nakikipaglaban para sa post-conviction relief batay sa bagong DNA evidence. Noong 2014, may natuklasang DNA sa mga hibla ng 2 tornilyo
na nakakabit sa kahoy na ginamit bilang platform ng pipe bomb. Nang dumating ang ebidensyang ito, na-exclude si Ronald Young bilang suspect. Ayon sa abogado ni Pam, inaasahan nilang sa tulong ng mas makabagong DNA technology, maipapakita na may ibang tao at hindi sina Ron Young at Pam Phillips ang pumatay kay Gary Triano. Sa susunod na hakbang, magsasampa sila ng petition para sa post-conviction relief at umaasa na makakapag-genealogical testing sila kung magkakaroon lamang ng sapat na pondo. Kung matagpuan ang bagong DNA na mag-uugnay kay Jerry Capalano, maaaring mabigyan si Pam ng pagkakataon para sa muling paglilitis. Nanindigan ang mga taga-prosekusyon sa hatol. Patuloy nilang sinasabi na wala namang kinalaman si billionaire Neil McNish o ang kaibigan nitong si Jerry Capalano sa pagpatay kay Gary. Si Pamela Phillips ay kasalukuyang nakakulong pa din sa Arizona State Prison Complex, Perryville sa Goodyear, Arizona, kung saan siya ay nagsisilbi ng habambuhay na sentensya nang walang posibilidad ng parol.